Itinuturing na asset ng 27 anyos na si Farah ang makinis niyang mukha. Para nga raw ma-maintain ang kanyang clear face, gumagamit si Farah ng set na pampaganda. Pero ang dati face to remember, nauwi sa disaster. Nang dahil daw kasi sa paggamit ng produktong pampaganda, ang mukha ni Farah namula, namaga, at napuno ng naglalakihang tigyawat mula ilong, pisngi, hanggang baba. Nagsimula raw gumamit si Farah ng set na pampaganda ng tubuan ng isang maliit na tagyawat ang kanyang mukha. Sobrang nagsisi po ako kasi sana isang tagyawat lang, naging sobrang malala pa pala yung mangyayari na ine-expect kong gagaling. Sa kagustuhang agad itong mag-dry, gumamit siya ng mga beauty product na nabili niya online. 2 beses kada araw kung i-apply ito ni Farah sa kanyang mukha sa loob ng 1 buwan. Pero sa halip nga na gumaling, mas lumala pa raw ang kanyang kondisyon. Araw-araw po, halos di ko na po mabilang kung ilan po yung tumutubo kasi kahit po sa mismong tigyawat, tabi-tabi na po sila nagkukumpulan. Nanganganak po talaga siya, hindi lang isa sa isang araw. Sobrang dami po. Alam niyo ba na ang tagyawat ay isang klase ng inflammation o pamamaga ng ating balat? Nangyayari po ito kapag ang ating dead skin, oil or bacteria ay bumabara po doon sa ating pores. At kapag nangyari yan, nagiging pimple ito, tagyawat, o di kaya naman whiteheads or blackheads. Kapag ito'y na-impeksyon, nako po pwede huyang mamula at kung minsan pa, magkaroon po ng nana o pus. Dahil dito, si Farah, wala na halos mukhang maiharap sa ibang tao. Hindi na po ako lumalabas, hindi na po ako nakipag-meet sa mga kaibigan ko. Kahit bumili sa tindahan, hindi ko na po ginagawa. Depressed, lahat din po na insecurities nasa akin na rin po siguro kasi dahil nga po ganun yung nangyari sa akin. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ang kondisyon ni Farah, severe acne. Kapag may cyst na at may pustule, yan yung tinatawag na severe acne. Malalim na yung mga acne na yon at nagkukos ito ng scars kapag ito'y naghilom. Ang acne o tigyawat karaniwan daw lumalala dahil sa hormonal imbalance at skin irritation. Pero sa kaso ni Farah, posible pa raw nakalala ang paggamit niya ng set na pampaganda. Karamihan daw kasi sa mga nabibili lalo na sa mga palengke at bangketa, anti-aging lamang at hindi talaga panlaban sa acne na posible rin daw hindi akma sa kanyang skin type. Can be potentially irritating to acne patients, especially those who have active acne. No? Dapat yung mga tinatawag na acne set. No? Dapat yung mga acne medications that contain antibiotic in the form of clindamycin, erythromycin. Payo pa ni Dr. Jean, kung gagamit ng bagong beauty product, mas makabubuti raw na magpa-patch test o subukan muna ang produkto sa bahagi ng leeg at braso para malaman kung may idudulot itong allergic reaction. Para maiwasang magkaroon ng acne breakout, iwasang gumamit ng mga oily products. Sa halip na matapang na sabon, mainam din daw na gumamit lamang ng mild soap o cleanser. Iwasan din kumain ng matatamis at dairy products, lalo't nakaka-trigger ito sa pagdami ng tigyawat. Higit sa lahat, huwag na huwag itong puputukin o ipapap dahil po pwedeng maimpeksyon at magsugat at magpeklat. Kapag ganitong severe ang acne mo, namumula pa siya, so hindi ka muna pwedeng gumamit ng mga glycolics, tretinoin kasi pwedeng mag-worsen. Kailangan muna natin to calm down the bacterial infection. Dapat ma-assess muna ng isang doktor ano bang klaseng acne meron siya. Sa tulong ng isang aesthetic center, si Farah, 6 na bang sumailalim sa acne treatment. Yung nakita ko yung post ni Miss Farah, sobra akong naawa sa kanya. Alam ko sa sarili ko na may kaya akong gawin and kaya ko siyang tulungan ulit. Hanggang sa ang dati tagtad ng tigyawat niyang mukha, unti-unti na ring puminis. Presenting Farah version 2.0.
Sobrang confident na po ako kasi nakakalabas na po ako ulit. Nakikita ko na yung mga friends ko. Wala na akong ano na pag nakita nila ako na baka matakot sila sa akin, ganon. Ngayon, hindi lang ang dating ng glass skin ang unti-unting bumalik kay Farah, pati na rin ang kanyang kumpiyansa. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.